Nawawala sa Bataraza, Palawan ang isang labandera at isang mangingisda at makalipas ang ilang araw, lumutang na ang pangunahing suspect sa kanilang pagkawala. Ano o sino ang binansagang serial killer ng Bataraza? Kalimitang ang mga lolo dahil may edad na, pirming nasa bahay, hindi na ganun kalakasan. Pero ang binansagang lolo ng Bataraza sa Palawan, umaali-aligid. Napakalakas! Nakapapatay! Katunayan, nito lang nakaraang linggo, meron itong 2 inatake na parehong biglang naglaho. Marami pong na-atake. Napansin namin, matanda yung paa ng tao yung ginatangay. Ang mga biktima, sugatan na nung natagpuan. Tadtad po siya ng pangil. Wala ng buhay. Yung pinaka-tiyan po niya, yung putas na po talaga. Lahat ng ito, kagagawan daw ni Lolo. Ginatangay ni Lolo. Pero si Lolo, hindi tao. Yung lulo kasi na sinasabi namin, ma'am, yung buhaya. Isa sa pinakahuling na biktima ni Lolo, ang 60 anyos na si Monelba. Bandang alas 11 ng umaga, pauwi raw si Hanbran mula sa laot nung may namataan siya sa ilog. Napansin namin yung matanda, hindi naman sumisigaw, wala nang malay, ginatangay ni Lolo. Kita namin din yung talagang ipit at kagat niya yung paa ng tao yung ginatangay. Hindi ko rin ma'am nakilala yung mukha niya kasi ito lang paa niya na kita namin. Ang hindi alam ni Hanbran, ang nabiktima ng buhaya, ang mismong tiyahin niya pala na nung mga oras na yon, pinaghahanap na ng anak nitong si Noria. Iniwan ko po yung nanay ko sa bunsong kapatid namin. Tinanong ko na si nanay sa anak ko kung saan. Sabi ng anak ko nandyan lang kanina. Naliligo daw yun sa ilog. Tiningnan ko, ma'am, yung ilog. Wala rin, ma'am. Ganun na lang ang pag-aalala ni Noria nung hindi makita ang ina. Lalo pat may sakit pala ito sa pag-iisip. Kinakausap ko po si nanay kung pwede, maaari ko po siyang talian kasi baka maidlipan ko siya, hindi ko siya mabantayan. Hindi rin po ako pumapayag na talian siya. Pero wala po ako magawa. Hanggang may dumating sa kanilang bahay. Ang sabi niya po, mayroon daw pong bangkay malapit doon sa may Tagdaridi na tangay daw po ng lulo. Si Noria, lakas loob na binaybay ang tabing ilog kung saan naroon ang nakitang bangkay. Pero sa bungad pa lang, Nakita na po ng anak ko yung damit ni nanay. Doon na po yun ako nag-start na umiyak. Hindi ko na po nakayanan. Kitang-kita po yung pangil ng buhaya. Tapos dito tadtad po siya ng pangil. Makikita naman po natin, ma'am, sa kanilang mga katawan po yung kagat po talaga mismo ng buhaya. Hindi niya rin po binawasan si nanay. Binigay niya rin po sa amin ng buo. ngunit hindi lahat ng biktima ni Lolo agad na lumulutang. Gaya na lang ng mangingisdang si Menandro na ilang araw pinaghahanap matapos pinaniniwala ang kinuha ng buhaya. Ang isa sa mga kasama ni Menandro nung gabing sinagpang ito ng buhaya, ang pamangkin niyang si Prudencio. Noong June 5 po ng hapon, nag-alis na po kami sa aming bahay kaya magpalaot na po kami. Ang magtsuhin nagtungo sa isla ng Taganak kung saan sila madalas mangisda. Isang bangka lang din po kami pero nagsabi po siya sa amin na maghiwalay daw po siya ng sisiran. Kel! Makalipas ang 2 oras. Nung binalikan na po namin siya dun sa area kung saan po siya sumisid, ilaw niya na lang po nakita namin sa lalim ng dagat. Dito na kinutuban si Prudencio. Isip po talaga namin agad, ma'am, na buhaya po talagang kumagat sa kanya. Hinanap na po namin. Tumuloy na rin po kami kung saan napakalapit po yung ilog na malaki. At dito, meron daw silang nahanap. Yung pinaka-ebidensya, yung kanyang pangyapak. At umaga nitong June 7, halos 2 araw mula nung nawala si Menandro. Nakita na po namin sa loob ng bakawan, tapos nakalutang na siya. Pagkakita ko po doon sa kapatid ko, ang buhaya na sa ilalim niya. Mga 3 di pa lang po ang agwat. Pinakiusapan po namin yung buhaya. Sawa naman po nag-agwat din ng kunti at nakuha namin yung kapatid ko.
Galit po, awa sa kapatid. Ayon sa inisyal na investigasyon, maaaring magkaibang buwaya ang umatake kina Monelba at Menandro. Ang posibilidad po na ito ay parehong buhaya para po sa magkaibang barangay ay napakaliit po. Dahil po kung pagbabatayan po natin yung biology po ng isang buhaya, hindi po maaaring mag-share po ng teritoryo. Lalo na po ngayong season po na ito na napaka-aggressive po ng mga buhaya. Ang mga buwayang nakaengkwentro ng mga biktima, mga saltwater crocodile. Ang laki nito, karaniwang umaabot ng hanggang 17 feet. Ayon sa tala ng PNP sa Bataraza, mula Enero, meron ng 4 na crocodile attacks na nai-report sa kanilang tanggapan. Hindi pa kasama rito yung mga unreported. At hindi lang daw mga residente ang naaagrabyado ni Lolo o ng mga buwaya sa Bataraza, pati na mga hayop. Nitong Abril, isang aso ang walang awang sinakmal nang nakaengkwentro nitong buwaya. Ang pag-atake, nakuhanan pa ng video. April 8, mga 10 dito po sa tapat ng bahay po namin. Naramdaman ko kasi po na nag-iingay yung mga aso. Naglabas po ako. At dito na niya naabutan ang nagpupumiglas na aso mula sa sakmal ng buwaya. Ay, nakawala. Ang aso, himalang nakaligtas, pero malalim ang sugat nito sa balakang at hita. Nakauwi na ito sa kanyang among si Lucy. Ito yung kagat ng buhaya sa kanya. Ito po. Ito yung malalim na part na kinagat sa kanya ng buhaya. Naghilom na po lahat. Yung sugat sa kanya, magaling na ma'am. Pasalamat po. Siyempre maawa ka. Kasi alaga ko talaga ito, ma'am. Kung deliberate siya na pinapain, then that's animal cruelty. Babalik ko ang tanong, kung nangyari yan sa isang bata, bibidyohan lang ba natin? At the same time, kung may balak na sagipin yung aso, although syempre uunahin natin yung anong kilos ang nakakatulong, alalahanin rin natin yung safety ng mga tao rin. Dapat iwasan na natin ang sitwasyon na makakalagay sa atin at sa alaga natin sa alanganin. Sa case na to, assuming na yung area ay known as crocodile infested, so preventive more than wait and see. As much as possible, no, yung alaga natin should be secured in our home. Hindi ko po ginawa na pinakain yung aso sa buhaya for content po. Hindi po totoo yun. Bakit naman ipapakain yung aso sa buhaya ay alaga ng mga tao yun. Tsaka naghahanap ng pagkain yung aso. Ay yung buhaya humanap din pala ng pagkain. Kaya siguro nagkataon pag ng aso sa buhaya, ayun, gisakmal niya po sa tulay. Samantala, nagsagawa ng search and rescue operation ang Palawan Council for Sustainable Development para hanapin ang mga buwayang posibleng umatake kina Menandro at Monelba. Base po doon sa kinandak po namin na night spotting activities po, napatunayan din po namin na meron nga pong existing population po ng crocodile po doon sa area. Meron po tayong sinusunod po na protocol pagdating po doon sa extraction na tinatawag o removal po ng isang threat na buhay po sa isang lugar. Plano po ng office na mag-conduct po ng mas extensive na information, education campaign po doon sa area as well as yung installation po ng mga signages po na nagbababala po sa mga residente na meron pong buhay po doon sa kanilang ilog. Pagdating po sa kanilang biology is nagtitrigger po yung kanilang instinct na protektahan po yung kanilang mga inakay. Natural po para sa kanila ang maging aggressive po sa ganitong panahon. Sana nga mahuli na nila yung mga buhaya na yan para hindi po na po kami manganib na gano'n nga po ma'am. Takot po man talaga kami ma'am ngayon mag-laut-laut ngayon. Dahil nga po sa nangyari sa uncle ko. Hindi ko sukat akalain na ganun pala mangyayari. Hindi pala po ma'am sa karsada, doon po ma'am sa ilog na biktima. Sa mata ng ilan sa mga taga-Bataraza, perwisyo ang mga buwaya, mga halimaw na umagaw ng mga mahal nila sa buhay. Pero ang mga buwaya sa pinaniniwalaan nilang teritoryo kung saan kahati nila ang tao, nakikipaglaban din lang silang mabuhay sa paraang likas o natural sa kanila. Thank you for
for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.